Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, ito na mga kasama. Ito na yung sinasabi natin. Bardagulan na ho ito. Bardagulan na ng social media at mainstream media. Kasama pa si Ate Clara. Ngayon, kanilang ididepensa ang kanilang mga opinion at suggestion. Maganda ito eh. Yung mga bala na binibitawan ni Banat Bay, tumatagos ha? Tumatagos dito sa mga... Natatawa ako habang pinapanood ko ito mga kasama. Talagang galak na galak ako sa tuwa. Bakit? Bakit? Yung mga bara nga, yung mga pronouncement ni Banat Bay, hindi nila kayang salagin. At buti na lang magaling ito si Banat Bay. Kung ako papipiliin mga kasama, si Banat Bay at yung mga makikita nyo dito ako ang puntos ko, 10 points para kay Banat Bay. Pero bago natin simulan yan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At i-like at i-share nyo kagad. Like para mas maganda. Nabubulol na ako. At samantala ito, inatake sa puso. Galit na galit. Sino? Si Clareng. Napikon. Yan ang balita dito. Ipasok muna natin dito at pasok natin yung bardagulan. Huwag niyong bibitawan yung video dahil makikita nyo kung paano sinagot, pinaliwanag ni Banat Bay kung sino ba ang mas kapanipaniwala. Social media o mainstream media? Sino ba ang fake news? Social media o mainstream media? Yan ang tanong. Sagutin natin yan mamaya sa ating reaksyon at opinion. Pasok. Gigil na gigil at halos atakihin sa puso, sa galit at sa pikon. Itong si PCO Undersecretary Claire Castro. Nagalit siya at napikon sa naging statement ni Vice President Sara na magpinsan daw itong si Franz Castro at Attorney Claire Castro. Yan. Bagamat pabiro lamang na sinabi ni Vice President Sara na magpinsan silang dalawa, ay ikinumpara lamang ni Vice President Sara si Attorney Claire Castro kay Franz Castro dahil pareho nga silang hindi magaganda ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Agad-agad pinabulaanan nito ni Claire Castro at sinabing fake news daw si Vice President Sara. Diyos ko, patola ang ate mo Claire. Pinatulan ng biro ni Vice President Sara na sila yung magpinsan ni Franz Castro. Mahina, hindi mo ba slow. Claire Castro? Alam nyo, pag ganito ang isang tao, mahilig pumatol, mahilig makisawsaw, yari ang pangulo nito. Yari ang namumuno nito. Kasi, ang tutumbukin nito, pagkasira ng namumuno Pag mali ang mga pronouncement mo, na lagi ka nakikita na isa kang patola, o konting bagay lang ay pinapatulan mo, sigurado, masisira ka ng masisira. Pareho kayo ng surname. Kaya naman nagbigay agad ng comment at reaksyon si Mr. Will Talker. Pinagtawanan si Claire Castro na siyang gigil na gigil. Ayaw maikumpara kay Franz Castro. Abangan ng buong detalye sa buong video. Samantala sang-ayon ba kayo mga kasweet sa sinabi ni Vice President Sara na magkaiba si BBM at si Senator Amy Marcos? Ayon sa opinyon ni Crisette Loretta Chu. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Yan ang statement ni Vice President Sara noong April 24. I mean, sa bagay, there is no exaggeration. Ask my one brother and my one sister the names of all incumbent senators. They can't tell you. Ask them about the tariff wars between China and US. They won't even be sure there is one. Ask them about who the ombudsman is, who our surgeon is. They wouldn't know if their lives depended on it. I'm not insulting them. It's just that we're very, very different people. Yun, nadali mo, Ate Kifichu. Ganda ng pangalan. Ito si Miss Crisette, kasi yung account niya ay talagang, parang nawala na. Ito, dito tayo sa Bardagulan, mga kasama. Mas maganda to
Ito, dito nyo makikita ang galing ng isang tao kung paano nyo depensahan. Kasi parang ang laban dito, debate. No? Sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Mainstream media o social media? Paliwanag natin dito. Mas maganda to ha. Tapusin na rin ang video. Posisyon tungkol sa fake news. Kanino nga ba dapat makinig at magtiwala? Paano ba natin matutukoy ang totoo sa hindi? Yan. At bilang Pilipino, anong ambag mo laban sa fake news? Okay? Unahin natin pakinggan si Ginoong Berhel Santos. Magandang gabi sa lahat. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Sige nga. Mainstream media o traditional media? Sige. Yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang kaiisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang-individual. At dahil dyan, mas madaling ma-co-opt. Mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Ang hirap, ano? Kung ikaw ay magaling na defender o magaling na tagapagdepensa, hindi mo kailangan basahin. Nasa utak mo kagad kung ano ang lalabas sa pag-iisip mo kung paano depensahan ang matinding bagay na kailangan mong depensahan. Kagaya ng ginagawa ko, kung paano ako magsalita, dapat tutugma sa salita at sa isip mo. Hindi ka pwedeng magbitaw ng salita na salungat. Di ba? Magpapahayag ka pero iba ang nilalandas. Ganon. Pero dito, sinubot ako sa iyo, tatay. Hindi mo kayang depensahan na kailangan magaling ang mainstream media o dapat paniwalaan mainstream media kesa sa social media. Sinubot ako sa iyo. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro, nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit, at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Mga profesional na mamamahayagan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media na sinala munang mabuti bago ibahagi sa madla. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na ni-refine, inayos ng husto, sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang sa punto ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Marami pong salamat, Ginoong Berhel Santos. Sa panig naman po ng influencers, tawagin naman po natin si Ginoong Orion Perez Dumdum. Okay, ako po si Orion Perez Dumdum. Dati akong OFW sa Singapore, kaya iniidolo ko po itong si Lee Kuan Yew. At uunahin ko po na meron akong quote galing po sa kanya at susubukan kong gayahin ng kanyang boses. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan Yew sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na tinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan ay meron talagang bias. Tama. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi naiimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangang ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence. Sila rin ay actually social media influencers. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor katulad ng isa nating kaibigan na si Richard Hidar. Alam kong ayaw niyan yung sabihin yung mga pangalan pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, di ba? So kumbaga, where do we draw the line? Right now, ako po, so-called social media person, nandito tayo ngayon sa mainstream media. So, ganun. Meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late
Carmen Pedrosa sa kanyang Philstar column. So, naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi ko. So, yun lang. Tapos na, kuya. Enough. Po. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Dumdum. Sunod naman si Ginoong Danilo Araw. Kontradayang pagbati sa lahat, maliban na lang sa mga nagpapakalat ng pekeng balita. Naku, Sana po masarap ang yan. ulam ninyo, maliban na lang sa mga nagsisikmurang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggat itinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwala ang daluyan ng impormasyon ang periodista, ang vlogger, influencer, content creator at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain. Sige, isama na rin natin ang terminong concerned citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsan naririnig natin ang terminong hyper-partisan vlogger or hyper-partisan content creator. Walang partisan. Alam nyo bakit? Kasi kayo, yung ibang kasama na vlogger nyo, yun, partisan. Kasi bakit? Magkano? Kaya masyal lumalaki ng lumalaki kaya nagkakaroon ng fake news dahil may nag-uutos. Diba? Ganun lang naman talaga yun eh. Ito nyo, pag may issue, sabay-sabay sila nagla-live. Makikita nyo, talagang iba yung title, iba yung thumbnail. Talagang pambibiro talaga. Sino ba gumagawa ng fake news? Diba? Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila. Bagamat pwede ring sabihing medyo napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na nagpo-post sa social media, pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapanipaniwala batay sa pagyakap sa katotohanan. Sino ba nagpapaaway? Saan ba nagsimula yan? Diba? Kilala nyo naman kung sino. Katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan. Lalo na ang mga nasa laylayan. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Kasi nga, yung mga vlogger nyo, kung saan nakakarating. Diba? Pinonduhan daw di umano. Anak ng bugi. Tapos masarap talaga ang ulam. Hindi lang ulam, pati busa. Ako nga, may kilala ako eh. Dati ko pang kasamahan. Ano nangyari sa kanila ngayon? Una, paglabas, 7.5. Labas lang yun sasama sa ngampanya, 7.5. Nung nagkakabulyasuhan na sila, dahil inuutakan sila ng mga kasamahan din namin, ang usapan 7.5, ginalawa na lang 4,000. Ano nangyari sa inyo ngayon? Mga kasamahan ko huyan dati mga iba, nasilaw sa ganyan. Sumama sa mga bulaan. Sumama sa mga durobo. Kumampanya sila sa mga durobo eh. At pumunta pa sa mga, sa kamera. Doon sila nagla-live. Kala nila, gaganda ang karir nila. Ngayon, ang views nila, nga. Dahil hindi sila paniniwalaan kasi nga fake news sila. Ngayon, meron naman. Sa kalokohan. Sumama rin sila sa kalokohan. Meron sila monthly sa kalokohan. Ano nangyari? Wala pa rin. Ganon. Gumawa kayo na maayos. Huwag kayong magpe-fake news. Diba? Tapos, yayabangan nyo pa ako. Meron kayo natatanggap na monthly. Sa inyo na lang yan. Basta ako yung prinsipyo ko, hindi mabibili ng kwarta. Diba? Kung ako sa Duterte lang ako. Kayo, dati, 2016, Duterte. Namung meron ng pera involved. Lumipat na. Diba? Ang dami kong mga kasamahan mga ganyan. Mga vlogger. Ngayon, wala na mukhang iharap. Kakahiyaan tuloy mo. Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito. Ang alin? Nag-aral ako sa Alemanya, may 10 segundo pa ako. Salamat. Anong sinasabi mo, Alemanya? Salamat. Alimango ka. Maraming salamat sa extrang oras at sabi na yung Ledesma. Araw. Ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Yan. Ayan Magandang araw po sa inyo lahat. Bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po.
Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Yes. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Tama. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJCC. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Ito. Nakita ko ng aking mata Ito. na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Tama. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Ang lawak pa. Meron pa ang 45 seconds. Yun lang ang banat ni Sir Banat Bay. Pero tagus sa kanila. Ano kaya ang sasagot ng mga Alipores di? Organisado kasi kayo. Diba? Pag sinabi sa inyo, wag niyo ipalabas yan, hindi niyo ipapalabas yan. O andito mga vlogger ngayon, hindi nyo kayang, yung iba na susuhulan nyo o na bubusalan yung nguso dahil gutom sa salapi. Pero yung may mga prinsipyo, hindi nyo masusuhulan o hindi nyo mabubusalan dahil merong paninindigan yan. Maraming salamat, Ginoong Banat-Bay. Ayan, mas paiinitin pa natin ang ating balitaktakan. Head-to-head round tayo. Walang atrasan, walang iwasan, at walang iwanan. Magbabalik ang manindigan. Abanti na natin ito. Influencers. Ngayon naman, oras na para painitin natin ang usapan. Bibigyan po sila ng 30 seconds para questionin o di kaya'y usigin ang isa't isa. Wala pong personalan, debate lamang. Pagkatapos niyan, may 1 minuto naman po sila para ipagtanggol ang kanilang panig. Kung gusto pang bumawi, ay may 30 seconds para sa rebuttal or final say. Lahat may chance magsalita. So, handa na ba kayo? Ayan, handa na po ang head-to-head harapan. Unahin natin si Ginoong Verhel Santos. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng Hapon. Pagkatapos noon, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon, nag-install ng party autocracy, dictatorship din sa Singapore. Ang unang ginawa niya, nung maging diktador, ipakulong ang lahat ng kalaban. So yun lang. Yun namang nagpupunta sa mainstream media na galing sa social media, dadaan lahat yan sa proseso, sa sistema. Wala na, tapos na oras. Maraming salamat. Sunod naman ay si Ginoong Orayon Perez Dungdung. Okay, fake news po yung sinasabi na na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil ang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila yung yung nasa poder, dati Labor Front yun eh. So, essentially mali po yung pagka-characterize na masama kay Lee Kuan Yew. Let's look at the results. No? Maganda po ang nagawa niya. Kaya bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman eh. Back then, masyado nating hindi, kumbaga yung mainstream media kumukontra sa ilang mga reforma katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time, lagi pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit ba ganun? Ayusin sana natin to. Pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. Diba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Marami pong salamat. Pakinggan naman natin si napalakpak si Miss. Nakapalakpak si Miss si Miss Corina, si Miss Karing. Naniniwala kasi siya dito kay Kuya. Tuloy. Araw. Kay Pangulong Duterte, alam natin na napaka-polarizing na figure niya. At gusto kong alam nyo naman pala eh. Ano pa? Tanong lang sa kanilang dalawa, sa pag-cover kaya ng pag-aresto kay Duterte, may pagkukulang kaya yung mainstream media o yung naging source kaya ng pekeng balita hinggil sa TRO for example na na-issue, saan kaya nanggaling ito? So magandang malaman ang inyong opinion. Salamat po. Ano yun? Anong klaseng? Ano klase yun? Sino ba nagbalita noon? Hindi nga makapasok sila sa loob eh. Anak ng bugyo. At ito naman po, sagot ni Banat-Bay. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte,
Sa tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong pa man ang ihusga sa'yo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang. Saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Yan! Colonel Santos, sa palagay po ba ninyo, ibalik natin sa Pilipinas mula sa Singapore ang usapan? Alam mo, yung Singapore, hindi mo mabubura yung istorya ni Lee Kuan Yew at ng Singapore. Naman pala, ano pinagpuputok ng butsi mo? Magaling ang mga ginawa ni Lee Kuan Yew. Maraming natakot sa kanya kaya gumanda ang Singapore. Yun lang yun. Kung ikaw at taliwas ang pag-iisip mo sa pag-iisip ng dalawang tagapagtanggol dyan, hindi aasenso ang Pilipinas kung pag-iisip mo, ganun pa rin. Agaya pa rin, hindi ka pa rin aasenso dyan. Bakit? Kung hindi ka takot, walang namumuno na hindi gagamit ng kamay na bakal, walang matatakot, hindi aasenso ang bansa. Dapat mayroong kamay na bakal, kagaya ng Lee Kuan Yew. At kung ang Singapore man ay maayos ngayon, maayos ngayon, hindi dahilan yan para burahin mo yung ng Singapore at ni Lee Kuan Yew. Ayan na. Sabi ko sa inyo galawang utal-utal na naman tayo Paano na yan? Dito pala makikita nyo na talo na ito. Kasi nagkaroon ng utal-utal So pag nautal ka, meaning hindi mo na alam yung sinasabi mo. Saan ka na lang uhugot niyan? Di ba? Storya yan, tumatakbo yan. Kung meron mang dapat sabihin si Lee Kuan Yew at ang kanyang mga lipunas natatawa na lang si Banat Bay. Ginong Dungdung. Natatawa na lang si Banat Bay. Well, ito po yung mga sinasabi nating fake news, yung junk na ginagamit ng mga ibang tao sa loob ng mainstream media sa Pilipinas na sinasabing to confuse and befuddle the people so that they do not know what their vital interests were in the developing country. Ang mga kinakailangan po natin sa Pilipinas ay maraming bagay na ayaw naman ng mga ibang katulad ni Sir tama. Na gusto kasi talaga niya ay yung so-called rambunctious democracy yata. Pero ang kailangan, for example, in Singapore, disiplina. Tama. Maayos na ekonomiya. Yun yung mga mas importante. Di ba? Vital interests in a developing nation. Okay, mula dito sa mainstream media, Ginoong Berhel or Ginoong Araw? Tama ka, mainam na ibalik natin yung diskusyon sa Pilipinas sapagkat ayaw natin ng diskusyong Marcos, yung galawan. Lalo na kung napag-uusapan natin kung Naku, parang nilaglag mo na yung Ano yun? Tama ka, ang pag-uusap kasi kay Lee Kuan Yew. Bigla mong pinasok yung pag-uusap sa Pilipinas at yung namumuno ngayon, sige tuloy mo. Piliin tayo kung authoritarianism ba yan o demokrasya. There is no middle ground and there is no compromise as far as democracy is concerned, as far as our basic freedoms would be necessary. So mahalaga na isapuso natin ang ganitong klaseng mahalagang usapin dahil hindi lang kalayaan sa pamamahayag ito, kundi demokrasya. Salamat. Nako. Okay. Sandali, balik lang muna natin sa demokrasya. Ang ito tingnan mo, ang galing ni Banat Bay, ang galing niya rito Diba? Usapin ng fake news, medyo naliligaw na ata tayo. Ito lang ang laging punto ng mga taga-mainstream media na wala daw nagpupulis sa social media. Ang tanong, hindi niyo po ba alam yun? Na meron nagpupulis sa social media? Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead. Kung ang bawat network, meron silang network. May mga boss. Diba? Mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding tinatawag na community guidelines. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yeah. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto, sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber, crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Tama. Isapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anyos ka dapat para makapag-create. Bakit ginawa yan ng yung mga fact checker? Bakit ginawang rules yan? Mama, hindi ito sasabihin ko sa inyo, hindi yan papayagan kung hindi yan papasa sa guidelines. Walang silbi yan kung hindi yan papasa sa fact checker. Ganun.
Kaya kayo, alamin nyo muna ang galawan sa social media. Kasi kayo, sunod lang kasi kayo na sunod eh. Ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Yung fact-checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos, may commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Nagkakamali po tayo kung iisipin natin ang the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad, mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Tama. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at pagkasabi, mali po yung sinasabi niyan, ito po ang proof na mali. So, Tama. instantaneous. Similar po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous, mas immediate ang reaction, ang feedback na nangyari. Maraming salamat po. Ang nagpupulis, hindi batas. Ang nagpupulis-pulis. Ha? Kaya yung social media, walang nagpupulis na pulis dyan. Anak, dahil yan ay bakalaw. individual na diskarte. Ito may pagtatanggol. Yan ay kanya-kanya. Ang pagkakaiba yan, sa mainstream media, may sistemang pinapasok sa social media. Grabe. Kahit sa mainstream media. Kahit kagaling... Ito pala yung tagapagtanggol. Wala hong pupuluting bilang ito. Wala hong panalo. Dahil napakalayo ng sagot. Ibang klase talaga, no? Sa social media. Pag sumwitch ka sa mainstream media, dadaan ka dyan. Gusto ko lang din pong linawin na may sobrang dami na rin mga mainstream media outlets na may presensya sa mismong social media. So nasa na nga ba talaga ang linya? Tama. Nasa na ba talaga ang delineation na ito? Yung Tama. tanong eh. So, kaya nga actually, mali po yata talaga ang proposisyon na ipagsabong yung dalawa dahil parehong may mga pagkakamali, pareho din may mga tama. Ang tanong, sino dapat pakinggan? Ang nagre-research? Ang naghahanap ng katotohanan? O yung hindi? Yun dapat ang tanong. Yun. Ang tinitingnan hindi yung media person. Ang tinitingnan ay kung yung taong yun ay dumadaan sa isang proseso, sa isang sistema, sa ng pagsusuri. Pag hindi ka dumaan dyan, kahit na nanggaling ka pa sa social media, basta pumasok ka dyan, dadaan ka dyan. Iyon ang pinag-uusapan. Mga tuntunin, no? At mga palatuntunin, at saka mga standards. Yan ang pinag-uusapan. Paano po ba nila nasasabi na kapag nasa social media ay hindi dumadaan sa proseso? May sobrang daming tao mismo na nasa loob ng social media ay mga doktorado, mga eksperto, mga bihasang-bihasa at mga larangan na pinanggagalingan na hindi nga lang masyadong nabibigyan. Kaya ito lang kung itong dalawang ito ay talagang naninindigan, sabihan niya dyan sa mga stream nyo, wag na sila mag-upload sa social media. Ngayon ito sasabihin ko sa inyo, ang social media ang pinapanood kaysa sa stream media. Wala na hong saysay ang stream media. Oo. Kaya nga sila nag-upload dito dahil hindi na sila bentahin sa platform nila. Kaya gumagamit sila na social media. Kaya YouTube ang pinapasukan nila. Bakit nandito ito? Bakit yung 5 nandyan? Bakit yung CBN nandyan? Nasa YouTube. Kasi bentahin talaga ang YouTube. Kaya pag kayo nanonood ng balita, mainstream media, naku, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito lang panalo na itong dalawa to, si Banat Bayat at si Kuya. Bakit? Sasabihin lang sa inyo, bakit kayo nasa platform ni ganto? Nasa platform ni ganto? Dahil social media ng pinaniniwalaan ng tao. Kasi ito nga mga stream, mahilig magbigay ng mga news na diba? Okay na magtuloy. Diba? Ganun lang kasimple. At syempre, kung kayo manunood, hanapin nyo na si Kuya Goods. Yan lang ang tama. Hanapin nyo, kalkalin nyo si Kuya Goods. Yan, makakapanood kayo ng magandang update at balita dyan. Pagkakataon na makapagsalita sa loob ng mainstream media, kaya sila nag-social media at nagkaroon sila ng following. Nangyayari po yan na may maraming talagang tunay na eksperto, tunay na sobrang galing na nandun mismo sa social media na dumadaan sa matinding proseso. Okay? Maraming salamat po. Ibig sabihin, pag may masteral degree ka, meron kang doctoral degree, paniwalaan ka na. Hindi yan, humiral. Kaya may doctorate ka. Ganun din pala. Sino pa pinagtatanggol nyo? Sige nga, Sir Amo, boss manager. Ano pa yung pinuputok ng butsin nyo? Masteral degree ka, kung nandun ka sa
mainstream media, dadaan ka sa isang proseso. Yun ang sinasabi ko. Ang pinag-uusapan dito, yung proseso, yung standards. Hindi po pwedeng ngayon, doktorado ka pakinggan ka na namin. Hindi yan pinag-uusapan dito. Okay, pakinggan naman po na, Ginoong Banatbay, bago po tayo magpalit ng ating topic. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso, sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Ang lahat nagkakamali, pero mas malamang magkamali, walang proseso. Ang lahat nagkakamali, pero wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka eh. Okay, sige po, huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito... Ewan ko sa iyo, kuya. Hindi ko talaga mag-guess kung anong gusto mo talagang ipahatid, ha. Kaya mga kasama, dito sa video na ito, talagang matindi ang bardagulan na to. Hindi na natin tatapusin na sobrang haba. Oo, kasi makikita nyo naman talaga na panalo na. Sino ba ang dapat paniwalaan? Sino ba naghahatid ng fake news? Oo, kayo na ho umusga. Mag-comment kayo sa comment section at ilahad nyo. At huwag nyo kalimutan, i-like and share po ang video. Bye-bye!